Kalaunan, narinig ko ang mga salitang ito ng makapangyarihang Diyos. Para sa lahat ng tao, ang pagpipino ay napakasakit at napakahirap tanggapin. Ngunit sa panahon ng pagpipino, ibinubunyag ng Diyos ang kanyang matuwid na disposisyon sa tao at idinedeklara ang kanyang mga hinihingi para sa tao at nagbibigay ng mas maraming kaliwanagan at mas maraming praktikal na pagpupungos. Sa pamamagitan ng paghahambing sa mga katunayan at sa katotohanan, higit na nakikilala ng tao ang kanyang sarili at higit na nalalaman ang katotohanan at higit na nauunawaan ang mga layunin ng Diyos. Sa gayon, ay tinutulutan ang tao na magkaroon ng mas tunay at mas dalisay na pagmamahal para sa Diyos. Iyon ang mga layunin ng Diyos sa pagsasakatuparan ng gawain ng pagpipino. Lahat ng gawain na ginagawa ng Diyos sa tao ay may sariling mga layunin at kabuluhan. Ang Diyos ay hindi gumagawa ng walang kabuluhang gawain. Hindi rin siya gumagawa ng gawain na walang pakinabang sa tao. Ang pagpipino ay hindi nangangahulugan ng pag-aalis sa mga tao mula sa harap ng Diyos, ni hindi rin ito nangangahulugan ng pagwasak sa kanila sa impyerno. Sa halip, nangangahulugan ito ng pagbago sa disposisyon ng tao sa panahon ng pagpipino. Pagbago sa kanyang mga intensyon, sa kanyang dating mga pananaw, pagbago sa kanyang pag-ibig sa Diyos, at pagbago sa buong paraan ng pamumuhay niya. Ang pagpipino ay isang praktikal na pagsubok sa tao at isang uri ng praktikal na pagsasanay. At sa panahon lamang ng pagpipino, magagampanan ng kanyang pag-ibig ang likas nitong tungkulin. Amen. Nang marinig ko ang mga salitang ito, nakaramdam ako ng kapayapaan sa puso ko. Binigyan ako ng Diyos ng napakatinding proteksyon at pagmamahal. Isinaayos ng Diyos ang kapaligirang ito para sa akin, para mabago ang tiwalikong disposisyon sa pamamagitan ng pagsubok na ito.